Ayun na mga ka-DIY, familiar ba kayo sa digital voltmeter na to? Ito yung voltmeter na marireading o nare-reading yung ammeter o yung voltmeter and ammeter. So yung volts and amps. Pagka niloadan mo yan ay nare-reading yung amperahe niyan. Ngayon meron tayong isang ka-DIY na hindi kabisado yung connection niyan. So yan naman yung ating topic. Yan yung ating iba-vlog ngayon. So sa pagbablog natin na yan, baka sakasakali na makuha nyo na yung connection. Maraming mga ka-DIY ang baguhan na hindi kabisado kung paano ito gamitin. Kaya isa rin itong way para maibahagi ko sa inyo kasi ang lahat ng tanong nyo kaya ko naman sanang replyan, kaya lang hindi sapat yung oras para dyan. Ngayon meron tayong isang baguhan at nakikita ko naman sa kanya yung sarili ko, so tulungan natin siya. So sa pamamagitan ng diagram, baka sakaling makuha mo ito, sir. So ito yung diagram, ano. Wala ng ating paliwanag dito sa diagram, kahit na may diagram na, no. So kailangan pa natin siyang ipaliwanag at subukan natin siyang i-actual kung kaya pa. So bago yan mga ka-DIY, kung gusto nyo yung mga ganitong content, pwede po ba akong manghingi sa inyo ng like and share kung sakasakali, at kung hindi naman po ay okay lang. At doon sa mga may alam na, pwede naman kayong mag additional na lang ng suggestion, at bawal po dito yung basher dahil hindi po yan makakatulong sa ka-DIY na baguhan. Ayan, so simulan natin, ano. Bali dito, meron ditong black and red. Itong black and red na to, isipin natin negative lang lahat ito. At ito namang red and yellow, black, ito yan. So kung makikita nyo dyan, ihalimbawa natin yung red na wire, example, ano, yung red na wire, yan po yung kulay pink. So wala kasi kung kulay red na ink o na pen, so ginawa ko siyang pink. Pero isipin na lang natin na itong red na to, itong pink na to is positive ito, pero huwag kayong malilito. Kung ano yung nasa diagram, yun din yung gagayahin nyo. Example, itong red na to is ito yan. Itong red na to, ito yan. Yung kulay green, ihalimbawa natin na yan ay kulay yellow. At yung kulay black is black talaga siya. Ngayon, yung ulitin ko, no, yung black kahit hindi mo ikabit, okay lang. Ayan. So yung yellow wire, yan, may mga arrow siya. Yung yellow, ito, pwede natin yang pagsamahin. So simulan natin. Halimbawa natin, ito yan. Ayan, so ganyan ang posisyon yan. Pero tatanggalin ko yung voltmeter na yan dahil hindi nyo may intindihan kasi pag nandyan yan. Unang-una, ang positive side natin, itong yellow and black, pwede mo yung pagsamahin. So itong yellow at black, itong yellow at red, itong yellow at red, pwede mo siyang pagsamahin. Ito yan. Yellow at red, pwede mo pagsamahin yan, at pwede mo siyang i-connect doon sa positive side ng battery. Yan. Ulitin ko, ito yung positive ng battery. Hahabaan ko yung video para makuha ng mga baguhan. Hindi tayo magmamadali dito. At kung may inip ka sa video ko, pwede mo namang i-skip. Ngayon, yung yellow at saka red, pinagsama ko yan, ano? So nakakonect siya sa supply or sa positive ng battery. Pwede rin itong i-connect sa power supply na 12 volts. Pero ang hinalimbawa ko, yung 12 volts na battery. Ito, example din natin itong battery na to na 12 volts. So nakuha na natin yung yellow at red, pinagsama natin at lumabas yan is positive. Nakakonect sa positive. Ngayon, dito naman tayo sa dalawang wire na to. Itong dalawang wire na to,
Itong block na to, mga ka-DIY, pupunta siya ng negative ng main power supply or negative ng battery. Isipin natin 12 volts ito, no? So kapag yan ay nakakonekte dyan, so meaning nalagyan na natin ito ng supply. Ngayon, itong kulay red na to, ito yan mga ka-DIY, turo ko lang, ano? Itong kulay pink na to, itong pink, example natin, itong pink na to ay red yan. Pero itong side na to ay negative yan. Negative, ano? Ulitin ko, negative. Parang ang layo yata ng ating video, no? Baba ko nga muna. Wala itong cut. Wala itong cut mga ka-DIY. Ayan. So para maliwanag lang, ano? Itong kulay pink na to o yung red is negative po yan. Ito po yan. Ngayon, nakakonekta tayo sa supply nito. Nasupplyan na natin ito dahil may negative positive tayo nakakonect para sa voltmeter. Itong negative na to na red, ito yan, ano, ay ito yung pagkakabitan natin ng load side. At yun sa positive naman, yun naman yung pagkakabitan natin ng positive side. So kapag ito kinunik natin yan dyan, magkakaroon ng reading dito, at magkakaroon din ng supply doon sa volts. So ganun lang naman ito kadali mga ka-DIY. Sana makakuha nyo, no? So hindi tayo expert sa pagbablog dahil hindi ko na i-edit. Ngayon, ang itsura niyan ganito. Baka isipin nyo kasi porket kulay red is positive. Mali po yun. Pagdating dito sa voltmeter, iba po yung performance yan o iba yung connection yan. Ayan, so kagaya nito, itong block na to, kung mapapansin nyo, hindi ko to binanggit kanina, no? Hindi ko siya sinama sa connection kasi pwede natin siyang ibakante. Pwede mo naman siyang ibakante, pwede mo naman din siyang isama sa negative side ng battery. Pwede mo itong negative ikapit dito sa negative din ng battery. Pero hindi ko na siya kinabit kasi nare-reading pa rin naman yung ammeter at saka yung voltage. Ayan, so ganyan po ang posisyon niyan, ano? Itong red and yellow, pagsasamahin mo yan. Ito naman yung papunta sa positive side ng battery. Meron akong nakitang diagram nito. Nung sinundan ko yung diagram niya, siguro kaya kayo nalilito, sinundan nyo yung diagram nito nung binili nyo to. Pero nung una, ganun din ang nangyari sa akin. Sinundan ko yung diagram pero walang nangyari. Ang ginawa ko, kinapaka pa ako siya. Pero hindi naman ako nakasira, no? Kinapaka pa ako siya hanggang sa nakuha ko. So ito, binabahagi ko at gamit na gamit ko ito sa mga DIY projects ko kagaya ng DC extension at monitor sa mga battery. Itong yellow at red, positive yan. Papunta yan dito. Yan yung pinagsama ko na yan. Pumunta yan dyan. Umikot. Papunta ng positive. At itong black naman na to, ito yung negative. Ito naman yung kulay black na yan. Pumunta sa negative ng battery. Itong kulay red na to is negative pa rin ito. Kahit kulay pula yan, negative pa rin yan. So ito yan. Pumunta naman yan sa bumbilya. Halimbawa natin na ito, bumbilya ito na 12 volts. Nakakonect siya sa negative at yung positive ng bumbilya nakakonect din dun sa positive side. So kapag pinailaw mo yan, magkakaroon ng reading dito sa ammeter. Bukod sa naka-reading ka sa voltahe, marireading na rin dito kung ilan ampere yung load. Ayan, so ganun lang naman kadali. Paki-screenshot yung mga ka-DIY. Ngayon, subukan natin siyang actual. At dahil wala naman akong 8.4 na bumbilya, ang isang ihahalimbawa ko lang is yung sa DC fan. At ito naman yung gagamitin kong baterya na 8650 na mayroong voltahe na 8.4 volts. Pero hindi pa ito naka-charge, possible na nasa 7.1 lang ito. So, ang connection ganito. Itong negative na to,
papuntahin natin dito sa itong negative na red, papuntahin natin dito sa may DC pan. Ayan. So, huwag kayong mainip sa video mga ka-DIY dahil ito yung step by step para sa mga baguhan. Hindi tayo magmamadali dahil para nga ito sa baguhan. Ngayon, itong negative pupunta na sa DC pan, ano? Itong positive naman na to, itong positive na maliit na DC pan, pagsasamahin na natin yan dito sa yellow at saka red ng positive. So ngayon, ang mangyayari niyan ganito. Kaya kukunin ko na, no? Positive, ikukunin ko na sa battery. At itong block na nag-iisa na to, itong block na to, ito yung papunta ng battery. So, testing natin. Makikita nyo, umiikot na siya mga ka-DIY, meaning tama yung connection natin. At tingnan natin dito sa reading voltage kung ilan. Nakalagay dito 7.1 volts, tapos yung kanyang current ay 0.35 amps. So kung ito total mo yan, 0.35 times 7.1 volts, so yun yung lalabas na wattage ng DC pan na to. Ayan. So gumagana yan mga ka-DIY. Ngayon, ganun lang kadali ang connection nito para dun sa mga nalilito. So ganun lang, ano, ulitin ko lang, itong kulay black na to, diretso ito sa negative, at ang pinaka negative nyo na itong kulay red para sa load side, at yung positive ng DC pan, diretso na yan sa positive ng battery. So ang kalalabasan ng diagram, ito. Kung naintindihan nyo yung diagram at hindi nyo naintindihan yung video ko, paki-request nyo sa susunod kung ano yung napuna nyo na medyo naguguluhan kayo para maitama ko, dahil itong video na to is para doon sa nagtatanong kung paano ang tutorial o ang connection ng ating voltmeter with ammeter. Ayan, sana nasundan nyo to mga ka-DIY. Naglaan tayo ng oras para sa isang follower. Sana ma-share ang video na to, dahil sa pag-share nyo mga ka-DIY, dyan ko nakikita kung talagang kailangan ko pang ipagpatuloy ang paggawa ng content na ganito. Lahat ng nagre-request sa akin, pag nakikita kong nagsishare ng ganito, mas lalo akong ginaganahan. Hindi sa nagre-react na kayo sa video ko, iba pa rin talaga kapag i-share yung video, dahil sa pag-share nyo, malaking tulong po yan sa akin. Mas maganda, marami po ang nakakita ng aking video. Maraming salamat mga ka-DIY.